ating Panginoon. Let us adore our Lord this morning. Sabihin natin sa ating kaluluwa, o aking kaluluwa, ikaw ay magpupuri sa Diyos sa umagang ito. Sa patuloy na pagpupuri natin sa Panginoon, so ito rin yung time to come clean before our Lord. So allow our God na isik yung mga impurities sa ating puso at humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. So let us be holy as our Lord God is holy. After po nating humingi ng kapatawaran sa Panginoon, ito yung bahagi na maaari tayong talagang makapagpasalamat, malayang magbigay ng mga pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi lang sa nakalipas na isang linggo, maaari isang buwan. Nagpapasalamat natin sa Panginoon. Nangyari kanina, kahapon. Sabi, in everything give thanks to the Lord, for this is God's will for us. Bilang kabahagi ng gawain ito, sama-sama po nating idulog sa panalangin yung kabuuan ng ating gawain. So una, ilapit po natin yung mga kapatid natin sa Panginoon na wala pa dito. Idako sila ng ligtas ng Panginoon dito. At para sa ilan, ipaalala sa kanila yung gawain. Ito ay araw ng pagsamba, itinalaga ng Diyos na laan lamang para sa Kanya. Pag-pray din natin, talagang yung bawat isa makapag-worship sa ating Panginoon wholeheartedly. Talagang bigyan sila ng Panginoon ng undivided focus and worship to our Lord. This morning, ipag-pray din po natin yung mga kabahagi sa gawain. So yung mga nagpapaawit, tatayo dito sa unahan, maglilid ng prayers, yung ating music team, pag-pray din natin sa Panginoon, yung tech team. So dito po sa kabilang bahagi, ang going po yung sa children's, pag-pray po natin yung kanilang pangunguna sa mga bata. Ganon din Lord, ganon din ipag-pray din natin yung ating ushering, lang sa pag-facilitate, kundi yung sa pag-assure ng overall security habang tayo ay nag-worship. Sa patuloy nating pagpe-pray, panalangin natin yung divine protection at leading ng Panginoon sa umagang ito. Anumang gawa ng kaaway, in our prayer, let us rebuke yung evil intent of the enemy. And as we gather, may we totally experience yung outpouring of the Holy Spirit. Ganun din, isama natin sa panalangin ng ating pastor sa kanyang pag-deliver ng Word of God, protection ng Holy Spirit, yung wisdom and total reliance sa ating Panginoon. And let us pray na as we receive the Word of God, maging patuloy tayong matabang lupa, hindi lang tatanggap kundi magre-respond sa hamon ng Panginoon sa umagang ito. So tayo po'y manalangin, aming Ama. Magandang umaga po. Salamat Lord for gathering us once again, for allowing us, Panginoon, to wake up in this morning, to worship you, Panginoon. Ito po ay privilege na narito kami, Panginoon. Dinako niyo po kami. Wala kaming ibang hiling,
kundi sa umagang ito, handugan kayo ng papuri. Tulungan niyo, Lord, yung mga motives po namin makorek, maging aligned lamang para sa inyo, Panginoon. At turuan niyo po kami, Panginoon, na patuloy sumunod sa inyo, Panginoon, ng walang reservation, Panginoon. Makapagpuri, Panginoon, ng buong puso, Ama, sa inyo. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa kabuuan ng gawain ito at samahan niyo po kami, Panginoon, Ama. Salamat, Lord, sa inyong pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Once again, good morning po, church. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. Yan! Good morning, church! Yan, welcome po muli ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. Ayan, kumusta naman po tayo sa umagang ito? Yan, ayos po ba tayo? Okay ba kayo dyan? Okay, yan. And I hope lahat po tayo ay masaya. Masaya po ba tayo? Dapat lang na masaya tayo dahil this day is a day of the Lord na kung saan po ay sama-sama tayong sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. Handa na po ba tayo? Amen! And I hope masaya din po tayo na makasama ang atin pong mga kapatid sa Panginoon. Ayan, masaya po ba tayo? Ayan, tingnan naman po natin yung ating mga katabi. Yan, tanungin po natin, masaya ka ba sa araw na ito? Yan. Ano pong sagot? Yan. Ayun. Madami namang masaya kasi maraming nakangiti. Kasi yung kasayahan ay nakikita po sa pagngiti. Kung hindi po tayo nakangiti, hindi po natin masasabing tayo po ay masaya. Yan. Kailangan ipakita po natin sa umagang ito na tayo po ay masaya. Kaya't sama-sama po tayong umawit ng Ang Puso Ko'y Masaya! Tanging sa Diyos ay umiibig.
Katulad ng agila tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon! Ito ang panahon, di na uso ang mabasnat. Di yan uso ah! Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diabo ay tutupukin niya. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Amen! Dapat tayo magbigay ng kalakasan sa presensya ng Panginoon. Dahil tayo'y katulad ng agila na, dapat tayo ay maging kalakasan ng bawat isa. Dapat hindi tayo mapagod na maglingkod. Hindi mapagod na patuloy na purihin at sambahin ang Panginoon. Hindi lang tayo kagaya ng agila. Kagaya din tayo ng usa na patuloy na nauuhaw sa kanyang presensya. Nauuhaw sa kanyang mga salita. Psalms 42:1. As the deer pants for the stream of waters, so my soul pants for you, O God. My soul tears for you, God, for the living God. When I can go and meet with God. My tears have been my food day and night, while men say to me all the day long, where is your God? Our God is with us. Kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Patuloy niyang ipinadadama sa atin ang kanyang pag-ibig na walang kapantay. Patuloy niyang inilalagay sa ating mga puso ang desire na sambahin siya at pagkauhaw sa kanyang presensya. We intense longing to be close to God. Intense desire to know God intimately. Sa mundong ito, nothing can satisfy the longing of our heart. Only our God can satisfy the deepest longing of our heart, because He is the one who can provide joy, peace, and satisfaction. Kaya sa umagang ito naway patuloy tayong mauhaw sa Panginoon as the deer panting for the water.
strength, my shield. To you Patuloy natin itaas ang pangalan ng Panginoon sa umagang ito. Because He is the only God na dapat nating purihin at dapat sambahin. Desire and I long to worship
ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangal. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin.
pagpapabuti mo, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kahinaan, Panginoon. Tunay, Lord, nadyan ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat. Dahil tunay, Lord, patuloy mo po kaming inuuhaw sa iyong presensya. Patuloy mo po kaming inuuhaw sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay, Lord, ang nais ng aming puso, Panginoon, ay patuloy na ikaw po ay mapapurihan. Patuloy na bigyan mo po kami ng isang pusong tapat na naglilingkod sa iyo. Isang pusong tapat na handang sumunod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy at patuloy ka po namin pupurihin at sasambahin. Ibibigay namin sa iyo ang the best naming pagsamba, Panginoon, sapagkat walang ibang Diyos na dapat mataas, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya Lord, aming iniaalay sa iyo ang pinakamataas naming papuri, ang pinakamataas naming pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan. Isa pa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Woo! Yan. Purihin po ang Panginoon. Pwede na po tayong makaupo. Tunay Panginoon, all my life you have been faithful, all my life you have been so good. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay ng bawat isa, Panginoon. You're sovereign, you're powerful, O God, you're merciful and compassionate, Lord. We commit to you, Lord, this morning, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita, Panginoon, kung may mga krisis man, mga problema dumadating. It's everything in your hand and you are allowing this, O God. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, paano mo babasahin yan? Apollo. Wow. Halimbawa, wala ito. Ito na dito. Anong tawag doon? Apollo 9. Hindi yan, 9 minus yan eh. Dahil 13 po siya, Apollo 13. Apollo 13 po siya. No? Ex Luna, Scientia. Okay. Yan. Yung Apollo 13 po ay, ito po ay isa sa pinakamatinding mission na ginawa ng US, punta po sa buwan. Actually po, the goal was to land Apollo 13 on the moon. Maglalanding dapat po yung spacecraft sa buwan. So, tatlo po silang dyan, astronaut. Siya nga pala, ganito po, astronaut. Kapag Amerikano po, ang pumunta sa outer space, ang tawag ay astronaut. Sabi nyo, astronaut. Kapag Russia po ang pumunta, ang tawag nila ay cosmonaut. Yan. Cosmonaut ang tawag. Pag Pilipino, yan. Ang tawag nila dyan ay coconuts. So, wala. Ngayon, ang ginawa nila, puro astronaut. Pero technically po, astronaut, American lang po yon. Kasi pag Russian po ang pumunta, ay cosmonaut ang tawag po nila. So, dahil astronaut, akala natin. Pero technically po, Amerikano lang po ang binibigyan ng salitang astronaut. Okay. So, ibang bansa po, iba kasi yung kanilang tawag po nila. No? Ito po matindi, no? April 11, 1970. Sipin nyo, grabe yung US, no? Talagang medyo malaking advance na po na. April 11, 1970, 1 year old po ako kasi 1969 ako no? So, baka iba dito, ano pa? Wala. Oo. Yung iba, senior? So, April 11, 1970,
US launched the Apollo 13. Tatlo po silang astronauts. Si James Lovell, siya po yung commander, tsaka si Jack Swigert at tsaka si Fred Hayes. Tatlo po sila, no? So ayos naman po. Successful po yung launch nila, no? Launching po nila, ayos. 56 hours, ibig sabihin after 2 days, more than 2 days kasi 48 hours, 2 days, 56 hours after nung launch, 300,000 kilometers from Earth na po sila, ha? 300 kilometers. Sabihin, siguro pag tumalong ka doon, talaga di ka na mabubuhay. 300,000 kilometers from Earth na po sila. Yung kanilang oxygen po, kasi ganito pong style niyan, ito pong malaki, yan po ay puro fuel lang po yan. Fuel lang yan. Yan yung pagdating po sa outer space, kumakalas na po yan. Ito lang po natitira. Ito po yung binabantayan nilang bumagsak sa Earth. Kaya nga, giba, nag-warning ang yung mga DOTR kasi nag-launch ang China ng spacecraft. Notice to serviceman, ibig sabihin, babagsak po yung, ito malaki po itong debris na to, malaki yan Puro fuel lang po siya. So, kumalas na po ito, ito na natira. 56 hours after the flight po, yung oxygen tank nila, kasi kinakailangan may oxygen para may hangin, sumabog. Pagsabog, naapektuhan yung kanilang electrical at saka yung kanilang water supply. So, yun po yung nangyari sa Apollo 13. Kaya nga, si Jack Swigert, naging famous po sa US yung phrase, Houston, we have a problem. So, yun po sumikat po yung salitang yun kasi may problema sila. So, nangyari, ganito, no? Next. Ayaw. Yan. Ito po sila. Ito ngayon yung Houston. Yung Houston po yung mission control po sa Houston, Texas. Kaya nga sila, Houston, we have a problem. So, kinontak po nila ngayon. Ngayon, ito po matindi niyan. Kasi yung nawawalan na po sila ng oxygen, wala na rin silang tubig, wala na rin silang kuryente. So, ang goal ngayon, yung landing dun sa moon, yung paglanding sa buwan, niscrap na po nila, they abandon the plan. Kundi, ang goal na lang po ng Houston, yung mission center po ng NASA po kasi NASA po yan, to get them home alive. Pauwiin ng buhay po yung tatlong yan. Yan ang matindi. Kaya nga po sa kasaysayan po ng NASA, ito po yung NASA successful failure. Failure kasi hindi sila nakarating ng buwan, pero successful kung paano nila naibalik yung tatlo nito. Yan. Kaya nga sabi nung kanilang leader, anong pangalan nun? Si Kranz. Si Kranz po, si Gene Kranz, siya po yung pinaka-director po ng NASA noong time na yon. Siya yung nagsabi, sumikat ulit yung praise, failure is not an option. So, hindi po pwede silang magkamali dyan. Kasi mamamatay yung tatlo. So, dahil napupuno na po ng carbon dioxide, no? Pag huminga ka kasi, carbon dioxide. Pag nag-inhale ka, oxygen, carbon dioxide. So, unti-unti po silang nanghihina na wala silang pagkain, wala silang tubig, wala silang kuryente. So, ang goal talaga ng NASA ngayon is to bring back these three astronauts alive. So, ito po yung pinakamatinding kasaysayan na ang ginawa po ng mission center, lahat ng available lang nung nandoon. Kasi kinakalam, DIY na lang para magkahangin. Hindi nyo ba napapansin pag lumipad yung lobo? Bakit pag lumipad yung lobo, nakikita nyo nawawala? Sumasabog po kasi siya. Kasi ang tendency, kapag ikaw ay pataas, ikaw ay palapad, boom, nagbo-boom. Pag ikaw naman papunta sa tubig, mapapansin, mamamatay ka, iniipit ka naman ng pressure. So, baliktad po sila. So, ito po, sasabog po siya ang tendency. Kaya kinakailangan makabalik po sila sa Earth. Ang problema, 300,000 kilometers sila from Earth Yun yung problema po nila. Kaya ang ginawa po ng Houston, ng NASA, lahat po, nag-DIY sila na para makahinga,
Nag-DIY sila ng pagkain, nag-DIY po sila para magkakuryente. Kasi ang purpose na, hindi na pumunta ng buwan, kundi makabalik ito. Ang matindi ang problema po nila ay walang madaling solusyon doon sa problema nila. Oo, kasi limitado na yung hangin nila eh. Tapos wala silang pagkain. Pero maganda dito, yung 3 pong itong astronauts na to, grabe, kalmadong-kalmado lang sila. Tapos very obedient doon sa sinasabi. Ito kasi yung mga engineers na to, yung mga aerospace engineers, ito yung nagtuturo sa kanila kung anong gagawin. Oh. So talagang walang easy solution. Pangalawa, very inexperienced sila kasi first time na nangyari ang US nagpapunta ng tao sa buwan na nagkaganito. So wala silang karanasan dito na sumabog yung oxygen, walang kuryente, walang hangin. Grabe. So wala silang experience. At higit sa lahat, very risky po risky na po talaga yung sitwasyon. Kasi just imagine 300,000 ka. Yung eroplano lumilipad lang po yung pinakamataas yan 30,000. Ito 300,000 halos 10% lang nung height nila, no? So yan po. Ito po matindi, no? Kaya nga, ito po yung sa pinakamatinding, ginawa pong movie po yan, isang palabas po yan, ginawa pong movie po yan, eh. Tsaka yung salita ng, Houston, we have a problem. Yan. Kaya, ang goal po nila ngayon, ay ibalik itong tatlong astronauts na to, pabalik po sa mundo. Alam niyo po, ang himala po dyan, nahulog po yung, sabihin, bumagsak po talaga. Kasi may mga parachute naman po yan para medyo mabagal yung pagbagsak. Kaso sobrang layo, delikado, hindi kaya ng parachute. Talaga, alam niyo po, nahulog po sa Pacific Ocean po yung pinaka-lunar module po nila at nabuhay po nag-survive po yung 3 astronauts po. So, dito makita po natin na grabe din po yung wala hong pahingahan po yan, walang uwian yan. Yung mga engineers po dyan, talagang round the clock po yan. Walang uwian yan kasi kinakailangan nila na matulungan itong mga astronauts na to na makabalik ng mundo. Eh ang problema, sa taas po sobrang lamig. Eh wala pa silang hangin. Tapos wala silang tulog, wala silang kain. Isipin niyo po yung grabe yung nila, no? So, ang goal po talaga is to return these astronauts safely to Earth. Kaya nga, bagamat po, hindi sila nakapunta ng buwan, dyan mo raw makikita yung engineering ingenuity. Paano itong mga engineers na to, iniligtas yung mga taong ito? Kasi sila lang ang nagbibigay ng instruction eh. Ay, ang layo. Ang layo po talaga. Kaya, yung mga lesson na natutunan daw nila doon, stay calm during crisis, focus on the solution rather than panic, sabi nga po nila, no? Tapos matindi yung teamwork po ng 3 doon sa loob ng kasi kulang po yung hangin nila, so talagang pati paghinga, tinitipid din po nila. Kaya dito makita po natin, sabi nga natin, si Gene Kranz, sabi niya, failure is not an option. Kasi pag nagkamali tayo dyan, patay po yung 3 yan. Kaya, April 17, 1970, nakalapag po ng maayos yung kanilang lunar module po sa Pacific Ocean at nailigtas po sila. Ngayon pong umaga, tutuloy po natin yung pag-aaral patungkol po sa crisis. Crisis po, no? Yung pag-aaralan po natin. Ayan. Okay. Ngayon, ang pag-aaralan po natin, kasi itutuloy po natin yung kwento ng Israel sa pagharap nila sa krisis. Okay po, no? Ngayon, kasi ang Israel po ay nasa bungad na po ng promised land eh. Ang namamagitan lang sa kanila, ang Israel papunta sa Canaan po ay yung Jordan River. So, nandun na po sila. Tapos yung mga tao doon sa kabila, alam na parating ang Israel. At alam din nila na dadating Israel at sasakupin yung buong hindi lang ilang bansa po yung sasakupin nila, ilang kaharian ang sasakupin nila. So alam din ng mga tao doon yun. Kaya po ito talagang sabi nga nila, bloodbath daw, talagang talagang madugong labanan po ito. Ngayon titingnan po natin kung paano po na-conquer ng Israel yung Jericho.
Kasi yung pagpasok ng Israel sa Jericho, very challenging po yan. Grabe, matindi po yan mga kapatid. Hindi basta-basta po siya, no? So, ngayon ang tanong, paano hinarap ng Israel yung crisis in conquering Jericho? Yan. So, titignan po natin, no? Sige. Okay na ba tayo, kuya, dyan? Sige. Babasahin po muna natin. Yan. Okay, sige. Basahin po na, no? Joshua chapter 2. Ito muna, no? So, wala na po dito si Moses kasi hindi siya pinapasok ng Panginoon doon sa lupang pangako eh. Kasi nag-disobey siya sa Panginoon eh. Si Aaron din, hindi na rin nakapasok kasi disobedient din siya. So, hindi siya pinapasok ng Panginoon doon. Okay. So, si Joshua na po ang nanguna. Okay. Buhat sa kampo ng Sitim, yan po yung lugar na pinagkakampuan nila. Si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Ganun na uli, ang galing talaga nila pagdating sa espionage, no? Sila'y pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo at lalo na ang lusod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babae nagbebenta ng panandali ang aliw. Sa mga katuwid, prostitute. Parang may prostitute house, so doon sila pumunta, no? At doon sila nagpalipas ng gabi. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho, no, ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari nagpadala ng sugo kay Rahab at pinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga yan upang magsiyasat sa ating lupain. Next. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa at pagkatapos ay ganito ang sinagot. Meron nga pong mga lalaki nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara ng pinto ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko nga po tinanong kung saan sila pupunta. Ngunit kung hahabulin ninyo agad, ay aabutan pa ninyo. Sa itaas ng bubong niya, ipinatago ang 2 espiya. So, sabihin, nagsisinungaling siya. So, itinago niya yung dalawa. Okay. Sasabihin nyo, nagsinungaling si Rahab. Later natin pag-aaralan yan. Hindi yan yung ating context, ano? Sa itaas ng bubong niya, pinatagong 2 espiya, tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 espiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. So, walang nakakapasok eh. Kumbaga, masyado mahigpit. Next. Okay na ba? Okay, sige. Okay, isa. Parang ganun pa rin eh. Yan. Oops. Next. Next. Yun lang yun. Isa pa, kaya. Yan. Pagkarinig ninyo ng isang, yun na. Sige. Di ba chapter 2 yun? Chapter 2, no? O chapter 6 na tayo. Kaya atras mo nga ng konti, isa lang. Yan. So, Joshua chapter 6, so, kanina chapter 2, no? Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbabawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa inyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid. So, ito yung tactic nila. Paano natin papasukin? Ito matindi. Liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. So, ang technique nila, Lord, paano natin papasukin yung Jericho? Matataas yung pader. Ang sabi ng Panginoon, simple lang. Araw-araw, lilibot kayo sa buong Jericho. Lilibutan nyo lang. Isang beses isang araw. Paano? Paunahin mo sa kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant, ang 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay, yung ram's horn. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipa ng mga pari ang dala nilang trompeta. So, sa 6 na araw, isang beses lang sila ikot. May mga kawal, may mga nagwo-worship, yung mga pari nga, tapos dala nila yung Ark of the Covenant, tapos may mga kawal na naman para magbabantay doon sa mga pari at doon sa mga sumasamba. Sa isang araw, isang ikot lang. Sa ika-7 araw, 7 beses na ikutin. Sabi ko, yun yung plano. Okay. Kuya, ano nga?
Tapos pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang pader ng lusod at walang sagaba na makakapasok doon ng lahat. Isipin nyo ha, 7 araw. Sa 6 na araw, may nagwo-worship, may mga sundalo, tas yung trompeta tumutunog. Isang ikot, isang araw, uwi. Pangalawang araw, iikot ulit. Isang ikot ulit, isang araw. Pagdating 7 araw, 7 beses silang iikutin, sa dulo, lalakasan yung ihip ng trompeta at magsisigawan yung mga tao. At sabi nun, at babagsak na daw yung pader. Wow! Saan nakakita ng military strategy na ganyan? Kaya tinawag ni Josue ang mga parang Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaba ng tipan. Ito kasing Ark of the Covenant, ito yung symbol ng presence ng Panginoon. Mauna ang 7 paring may dalang trompeta at sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo ang kaba ng tipan ni Yahweh, ang mga sandatahang lalaki. Tulad na sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ng kaba ng tipan ng 7 paring may dalang trompeta at habang lumalakad ay hinihipan nila ang mga ito. So nagwo-worship sila, no? Okay. Nauna sa mga pari ang hanay ng mga kawal, kasunod naman ang kaba ng tipan, ang mga kawal na sa panghuling hanay. So, may kawal sa unahan, may kawal sa dulo. Samantala, walang tigil ang tunog ng trompeta. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaba ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. So, unang araw, uwian na. Ganun lang. Isang ikot, uwian na. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue, binuhat ng mga pare ang kaba ng tipan ni Yahweh, at muling nauna rito ang 7 pare na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trompeta. Muling pumwesto sa unahan na ang unang hanay ng mga kawal. Samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kaba ng tipan ni Yahweh at patuloy na pag-ihip sa trompeta. Next. Meron pa ba? Meron yan. Nilibot ng mga nilang minsan ng lusod nung 2 araw, pagkatapos ay bumalik sila muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Nang 7 araw, bumangon sila ng magbubukang liwayway o sunrise at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa 7 libot, hinipan ng mga pare ang trompeta at iniutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay sa inyo ni Yahweh ang lungsod at ang buong lungsod at ang anumang matatagpan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang mga sinugo roon. Meron pa ba tayo ng talata pa dyan? Oo. Meron pa. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Ibig sabihin, siyempre, pag pinasok mo yung lungsod, makakita ka doon ng tablet, may mga cellphone. So, bawal gawin. Ay, may mga LED TV, bawal din kunin. Baka makakita ka ng tricycle doon, so huwag mong papakialaman. Yun ha. O baka meron din mga doon, mga e-bike. Huwag niyong gagalawin. Sabi niya, wawasakin lahat yun. Wow, sayang naman. Malang gasolina ngayon. Hindi. Kapag kayo kumuha ng anuman, kayo magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. So, bawal pakialaman. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, ito naman exemption. Pilak, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabang yaman ni Yahweh. Kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trompeta at sigawan ng napakalakas ang mga tao na marimig yun. Bumagsak ang pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nilang lungsod. Pinatay nila lahat ng tao sa lungsod, Wala silang ititira doon, pati bata. Lalaki, babae, matanda, bata, at pati mga asno, baka, tupa. Wala silang ititira. Grabe, massacre po ito. Ito matindi. Uubusin lahat. Walang ititira. No man's land. Kasi isipin mo, Hindi kayo malupit ang Diyos? Hindi po. Hindi siya malupit. Kasi pag binuhay nila yung mga taong yan yung mga involved sa flood control. Kaya dapat ubusin yan. Nakita nyo? Masama yung mga tao dyan. Yan yung mga baby nila, pagkaanak sinusunog bilang alay sa kanilang Diyos-Diyosan. Ganun sila kasama. Nadyan din yung mga, alam nyo, yung mga homosexual. Lahat na ng tao na nadyan lahat yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga yan, hindi yun yung bubuhayin yan, papatayin nyo lahat yan. Bakit pati bata? Siyempre, lalaki yan, ganun na rin ang kanyang kaisipan. Okay. Now, nung pumasok ang Israel sa lupang pangako, ito yung una nilang problema, yung Jericho. Ang tanong po nila, bakit
Ang dami-dami. Di ba? May Canaanites, may Jebusites, mayroong Girgasites, may Hivites. Ang daming tao. Bakit Jericho ang uunahin natin? Di ba? Ang tanong dyan, Kasi, kaya uunahin yung Jericho, kasi yun ang sabi ng Panginoon. O, tinan nyo ha? Kasi yun ang sabi ng Panginoon na uunahin. O, tinan nyo, sabi ng Panginoon sa kanila, Kuya, palitan mo nga ng battery yung Motolight na. Tingin ko baka. Hindi, joke lang. Okay, sabi rito, The Lord said to Joshua, See, I have delivered Jericho into your hands. So, unang-unang papasukin nila agad Jericho. Matindi, Jericho agad. As in, Jericho. Bakit Jericho? Oh. Yan. Okay. Mapasin nyo, nilagyan natin ng mapa para kita nyo. Di ba kanina sa Shittim sila? So, dito galing ang Israel. Ito po yung Jordan River Pag ikaw ay galing siya sa kanan Ang unang papasukin nilang kaharian ay Jericho. Ang tanong ko nga, bakit Jericho? Kasi una-una, yun ang sabi ng Panginoon. Pangalawa, yung Jericho po kasi, ito po yung gateway sa Promised Land. Parang, iba pag pumasok ka ng tipas galing dito, dadaan ka ng bantilan. So, hindi ka dadaan ng bantilan. Maliban dumaan ka sa langit. So, wala namang ganon. So, ito yung unang papasukin nila. Kaya, hindi pwedeng lampasan nila po ito. Kasi, ito po ay testing din ito Kasi ito ay sa pinakamakapangyarihan na kaharian nung panahon ni Joshua. Yang Jericho, pag ito pinabayaan po nila mga kapatid, halimbawa, nilampasan nila, pumunta sila ng AI. Kasi ang sinunod nila AI Pag ito hindi nila nalusob, pag ito nilusob nila yung AI, ito magiging problema nila yan kasi pwede sila atakihin sa likod. So, hindi ba pwede? Pangalawa, ito rin ang magdadala kasi yung ibang mga pamilya nila at pagkain, dito nila kinampo So, pag ito hindi nila na-conquer, pwede nilang sarhan ito, wala silang supply papuntang ibang lugar. So, kinakailangan talaga militarily, kinakailangan unahin natin yung Jericho. Diba, Kinakailangan makubkob ang Jericho, mga kapatid. So, imposible po, So, ang tanong po ngayong umaga, what makes crisis challenging? Bakit nagiging mahirap ang isang krisis? Kasi ang hirap ng sitwasyon ng Israel dito, Bakit napakahirap pasukin itong Jericho? Kaya sabi nga nila, walang simpleng sagot doon sa mga mahirap na problema. So, unang-una, what makes crisis challenging? Bakit yung mga problema parang ang hirap natin harapin? Kasi number one, kasi wala po siyang simpleng solusyon. Tandaan niyo po, Hindi po siya yung solusyon, katulad nung yung Apollo 13 na yan. Walang solusyon na simple, 300,000 from the earth sila. Wala silang hangin. Kukunti na lang kumbaga, tapos nagbibuild pa yung carbon dioxide. Paano may lalanding yung doon, yung lunar module na sa mundo, layo-layo nila. Wala silang pagkain na din. Di ba, So, walang easy na solusyon. Tapos, ang ginawa nila, sabi ng mga engineer, mag-DIY na lang tayo ng hingahan ninyo. Isipin niyo po So, walang madaling solusyon. Bakit? Kasi Jericho is not an easy target. Hindi basta-basta po ito, Tingnan natin. Bakit mahirap pasukin ng Jericho? Number one, na dahilan, bakit mahirap pasukin ng Jericho? Kasi yung kanilang security. Tingnan niyo po kung gaano ka-secured yung lugar. Tama, Now, the gates of Jericho were securely barred. Tama, NIV po yan. Sa Christian Standard Bible, ang translation po niya, now Jericho was strongly fortified. Talagang alam nilang papasok ang Israel, pinalakas nila yung kanilang pader, pinalakas nila yung kanilang security. So, mahirap po talaga siya. Hindi siya basta-basta pwedeng pasukin, mga kapatid, So, walang madali o talagang simpleng sagot sa problema po ni Josue para sakupin itong Jericho. Kaya very challenging po yung sitwasyon po nila, Jericho was a strongly fortified city. Tamo Securely barred. Talagang hinigpitan nila yung seguridad. Kung titingnan po natin, may na-research po ako na YouTube, isa pong archaeologist, grabe ang taas ng pader po ng Jericho. It has high walls, strong gates. Tapos may mga defensive towers sila. Iba yung mga kaharian parang
pader-pader. Tapos parang may ganun. Yun pala, yun po yung mga security nila eh. Doon nila nalagyan kala mga mamamana. Nandun po, no? So may mga defensive tower po sila, no? Kaya ang Israel, hindi basta-basta pwedeng pumasok po sa Jericho na ganun lang. Eh, papatayin talaga sila doon, kakainin sila ng buhay. Eh, nandun mga higante yan eh. Di ba? Nandun yung mga higante. Paano nila papasukin yung lugar? Ang lalaki ng mga yun. Di ba? So, una-una, hindi po easy target ang Jericho kasi grabe po yung security nila. Ito po yung pangalawa. Oh, number 1, bakit ano? Pangalawa, Jericho's intelligence. Gaano katindi yung intelligence fund? Oh, gaano katindi ang intelligence? Tama ha? Tingnan niyo po gaano katindi ang intelligence nila. Tama. Nagpadala si Joshua ng mga espiya, 2. Ano sabi sa verse 2? The king of Jericho was told. Alam agad. Alam agad, Some of Israel may have come here tonight to investigate the land. That the king of Jericho sent word to Rahab and said, bring out the men who came to you and entered your house. Alam nila kung saan kaninong bahay pumunta. O, isipin mo yun. Gaano kagaling yung kanilang intelligence doon? Ay, bakit? Alam. Sige nga, Bakit nalaman agad, sino to? Generous. Ba't alam agad nung hari na may pumasok na espiya? Ito yung, yung gusto nating trabaho palagi. Marites. Yung marites. Siyempre, marites. Alam eh. Isipin mo yan. Hindi lang secured yung lugar, alam agad. Damo ha? At hindi lang doon sa mga sundalo, nakapunta agad sa hari at nagpasugo agad siya ng mga sundalo. Rahab, ilabas mo. Alam na si Rahab. Isipin mo, gaano katindi itong lugar na to? Wow! Paano mo lulusubin yung ganyang klase ng mga tao? Di ba? So makita po natin dito, bakit ang bilis naman na discover nung hari yung mga espiya. Yun nga yung tinatawag natin intelligence. Ganong katindi. So yung DepEd hindi nagbibigay ng intelligence kasi wala naman silang dyan. Ito dapat sa mga sundalo po ito. Diba, no? So, kaya yung Jericho was on high alert. Kasi high alert na sila, papasok na pong Israel, no? At alam nila ng Israel, papasukin sila at lulusubin sila. Diba? Bakit? Kasi dito mapapansin po natin, nung pumasok po yung mga sundalo galing doon sa hari, itinago ni Rahab yung 2 espiya. Sabi niya, hindi, lumabas na po sila. Baka abutan niyo pa sila. Nung bago magsara daw yung gate, nung lungsod, nakalabas na sila, habulin niyo. Pero ang totoo, tinago niya ro sa taas. Ito yung usapan nila, no? Sabi niya, before the men fell asleep, so nandun sa bubong, she went up on the roof and said to them, I know that the Lord has given you this land and that the terror of you has fallen on us. And everyone who lives in the land is panicking because of you. Alam mo si Rahab, biblical eh. Kasi sabi niya, alam namin na ibinigay na sa inyo ng Panginoon itong lupang ito. At sabi niya, takot na takot kami. Isipin mo yung grabe ang takot nila, no? At sabi niya, everyone who lives in the land is panicking because, grabe, nininervyos na yung mga tao sa loob ng Jericho. For we have heard, narinig daw nila, how the Lord dried up the water of the Red Sea. Alam nila yung kwento sa lupang, yung pulang dagat. When you came out of Egypt and what you did to Sihon and Og, the 2 Amorites king. Ito pong si Sihon tsaka Og, mga higanti po ito eh. Paano nila tinalo? You completely destroyed across the Jordan. When we heard this, we lost heart and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven and above on earth below. Grabe, prostitute, unbeliever, naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos binigay na. Grabe, no? Saan ka makakita niyan? Ay minsan tayo nga, hindi, ba ang Diyos ay makapangyarihan? Hindi. Wala na solusyon itong problema. Talo pa tayo ni Rahab eh. Ewang Bible study yan. Prostitute pa yan. At ang kanya, puro kwento lang narinig nila. Sipin mo yung mga kapatid, no? Grabe, sabi ko, ang tindi nung information nila. Ibig sabihin mga kapatid, nung unang panahon, kalat na talaga yung ginawa ng Diyos sa Ehipto. Sa Ehipto. So dito mga kapatid, sabi yung mga tao pala sa Jericho, grabe, parang na sila, palati silang umiinom ng kape, nervyoso na. Talagang natatakot na po sila. Kasi naniniwala sila, sabi ni Rahab, ang paniniwala nila, ang Diyos ng langit
at saka ng lupa, ay ibinigay na sa inyo itong lugar na to. Wow! Sabi, no? Tagalogin natin, bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong binigay sa inyo ni Yahweh yung lupain to, at ang taga rito'y takot at takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin pinatay niyo si Sihon at si Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan, mga higanti ito, no? At nilipo lang kanilang mahukbo. Kinalibutan kaming lahat nang marinig ang mga balitang yun. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Sabi. Alam niyo, mapapansin niyo, tingnan niyo po yung Matthew chapter 1. Di ba sa Matthew chapter 1 may genealogy, yung pamilya ni Jesus? Hindi niyo ba alam na si Rahab po, ay kasama ro sa genealogy ni Jesus. Ibig sabihin, may genealogy si Jesus na yung mga taong talagang makasalanan. Ay kasi yun naman talagang purpose si Jesus, iligtas sa makasalanan. Ang matindi dito, tinan nyo, ito yung Christian. Oh, takot na takot sila sa Diyos. At naniniwala sila, Diyos ng langit at ng lupa. Ibig sabihin, yung mga tao pala doon sa loob ng Jericho, kahit makapangyarihan sila, takot na sila sa Israel. Naku, nadyan na sila. Oh. Pero hindi basta-basta, syempre, hindi pwedeng, kahit natatakot sila, laban tayo. Malalaban sila, hindi pwede, no? Oh, kaya lahat ng medyo nakakadudan tao, kinakala, siyasatin natin to, kaya nalaman nila na may mga espiyang pumasok po dito, sa kanilang lugar. Kasi, syempre, iba yung itsura ng sige, paano nalaman ng mga sundalo na taga Jericho, na taga Israel ito? Sige nga, tingnan natin kung naintindihan yung kwento ko. Sige nga. Sige, paano? Paano lang na-discover? Hindi taga rito to Hindi taga rito to. Itsura pa lang, hindi taga rito. Sige nga. Tanong ko kayo, okay, Jason, paano nalaman? Mahabang balbas. Yun. Nag-ahit ako Hindi. Hindi, actually, lahat man sila mahabang balbas. Sige, ano pa? Sister Cora. Bakit, Sister Cora? Paano? Tingnan niyo mabuti. Yung height. Kasi mga higanti sila Nasaan kalaban? Ayun. Ay, di kitang-kita agad. Ay, height Hindi, katabi. Height. Yung height pa lang, issue na agad sa kanila. Diba? Height pa lang Ay, di mga higanti nga sila. Ay, di pag pumasok, hindi taga rito to. Kaya may mga lugar na, hindi taga rito, ang may katawan, di. Kaya minsan may lugar, parang isa lang yung isang itsura lang nila. Taga rito yan, kilala. So, ganoon. So, kilala agad yung Israel, kasi sabi nila, they were giants, and we are just grasshopper. Sabi, ang lilit talaga nila. Kaya pag pumasok ka doon, kilala, pandak Sige, yung mga unano. Kilala agad yan. Ay, pumasok mga higanti to Ay, di kilala. Nako. Pwedeng yun. Di ba? So, dito mga kapatid, dito makikita na alam na agad, hindi taga ron sa kanila yan. Ay, ang lilit ang lalaki nila. So, alam na alam agad. So, dito makikita natin mga kapatid, grabe po yung isipin mo ang lalaki nila, takot na takot sila sa mga unano. Isipin mo yun? Di ba takot na takot daw sila? Lalaki nila Bakit sila matatakot? Kasi nga, natakot sila. Kasi siya ang Diyos ang magbibigay sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Doon sila natakot. Hindi doon sa Israelita. Kasi ang Diyos ibibinigay na sila sa kanila Doon sila natatakot. Grabe. Ay, ang patotoo, no? Yung Red Sea, nahati. Itong mga higanting yan, katulad namin, pinatay lang ninyo, ay mga mamaliliit kayo. Abay, talagang matitindi yung mga taong yan. Kita nyo? So, ano pong application po natin? Number 1, tandaan nyo mga kapatid, sa problema po natin, many of our problems do not have one-size-fits-all solution. Marami tayong problema, hindi yung, ito para sa lahat, hindi ho ganon. Hindi ho ganon, mga kapatid. Actually, kung titingnan nyo po nung kinonquer po nila yung lupang pangako, isang bansa, ibang estratehiya ulit. Isang bansa, iba na ulit. Hindi ho pare-parehas So, hindi ibig sabihin, pag may problema ka, ito lang solusyon dyan. Hindi po. Iba-iba po talaga solusyon po dyan, mga kapatid. No?
Kaya nga, many of life's problems have no single solution that works for everyone. Pwede siguro nakaigi sa'yo, hindi pwede magkaigi sa iba. Ganun po siya, no? Yung mga problema po natin, hindi nasusolve po sa simpleng formula po yan. So, pangalawa, walang easy solution, no? Okay. Yan. So, no easy solution. Susunod po, pangalawa po, what makes crisis challenging? Kasi una-una, walang solution na simple. Pangalawa po, bakit po naging challenging yung problema po nila? Kasi inexperience, wala silang karanasan na magpatumba at magtalo po ng mga ganitong mga may pader. Tandaan niyo po yan, no? Kasi very experienced po sila sa inexperience po sila para sakupin yung mga may pader na mga malalaking pader na mga kaharian. Mga kapatid, no? Bakit? Kasi ang Israel po, pangkaraniwang mga tao lang naman po ito. Sino baga naman yung mga Hudyo na yan? Tapos palipat-lipat sila ng lugar. Di ba? Tapos ang matindi dito, wala silang specialized knowledge po mga kapatid para pagdating po sa paglusob, pag-atake po ng isang kaharian. Nung ni-research ko po, nung unang panahon, di ba, ngayon may mga baril, may mga missile, may mga RPG. Nung kasi po, pag ikaw ay nasa kaharian, dapat may ganito ka. Yan. Natakikita niyo sa mga palabas? Ang tawag nila trebuchet. Ito, nilalagyan po nila ng bato ito, tapos gagawin sa, gano'n. Para siyang catapult din. Ito yung balista po, ito yung may mga pana. Ito po yung catapult, parang ganun din, may bato rin siya, pero medyo mobile. Pwede itulak-tulak kasi may gulong eh. Ito yung siege tower. Itong siege tower, di ba mataas yung pader? Gagawa ka ng malaking structure na may gulong, itutulak mo sa may pader para yung mga tao mo sasampa dyan, para maabot nyo yung taas. Tapos ito yung battering ram. Alam niyo yung sa mga pulis, pag hindi mabuksan yung pinto, meron silang bakal, yung ginagawa, boom, boom. Yung battering ram po yun. Mga kapatid, lahat ito, wala yung Israel. Wala naman silang ganyan eh. Paano papasukin yung Jericho? Wala nga silang karanasan sa ganyan eh. Kaya nga nung hinarap ni David si Goliath, di ba si Goliath may kumpleto, armored, may espada, may sibat. Ano yung kay David? Di tirador. Sabi niya, parang mo ipis lang ako. Wala naman talaga silang karanasan sa ganun eh. Wala naman silang gamit eh. Paano papasukin? Yan po talagang kumbaga standard military, military equipment po talaga yan. Wala naman silang ganyan eh. So inexperience po talaga ang Israel. Crises are especially difficult when we face situation we have never encountered before. Ang krisis ay lalong nagiging mahirap kapag naharap tayo sa sitwasyon hindi pa natin nararanasan noon. Amen po ba? First time ko magkaganito. Di ba? Wala, hindi natin alam eh. At yung Israel, hindi rin nila alam kung anong gagawin. Kadalasan, natatakot at mahirap kapag naharap tayo sa sitwasyon hindi pa natin nararanasan dati. Totoo naman po yun. Inexperience po talaga. Our lack of experience can make us feel fearful, uncertain, and overwhelmed. Kasi, paano nga pala ito? First time mo naranasan yung ganitong problema. Hindi po nila alam, totoo lang talaga, kung hindi lang binigyan sila ng plano ng Diyos, wala talaga silang plano kung paano papasukin ng Jericho, maliban doon sa plano ng Panginoon. Kaya, ito po minsan, kapag yung mga problemang kinakaharap natin, bago to eh. Hindi ko pa alam ito. Nakakatakot kung paano anong gagawin natin dito, no? Diba, no? So, what makes crisis challenging? Yung ating inexperience, yung kawalan natin ng karanasan. Bago eh, no? O pangatlo, ito po. Problema po nila, yung strategy ng Panginoon, very risky. Risky po no? So what makes crisis challenging? Pakikipagsapalaran yan eh. O mapakita ko sa inyo paano. Ito Sabi ng Panginoon kay Joshua, ikaw at ang iyong kawal ay liligid sa paligid ng Jericho, minsan sa isang araw, sa loob ng 6 na araw. Isipin mo yan Mga higante nasa loob, ang taas ng pader. Panginoon, anong strategy natin? Ganito. Kunin mo yung mga sundalo, magdala ka ng mananamba, mga worshiper. So maglagay ka ng sandal. Ikutin ninyo. Tapos, magpatunog lang yung trompeta. Tapos,
Uwi na kayo. Ang galing. Ilang beses yun? Sa isang araw, isang beses. Grabe. Ang tanong po ganito, sige, may pader, ang kalaban nasa loob, nasa taas ng pader, umiikot ka, anong pwedeng mangyari, Generous? Ha? Ano? Anong pwede? Pader ha? Ang kalaban nasa loob. Yung Israel pa ikot-ikot doon sa may pader. Anong pwede mangyari, Kuya Jun? Magkakagulo. Oh, sige. Ha? Ano? Hindi niyo ba napansin? Siyempre yung mga kalaban na sa hindi pwede kang batuhin doon. Balibagan ka ng mga bato doon. Di ba? Papanain ka. Naglalakad lang sila eh. Di ba? Ay, di nasa taas yung kalaban eh. Sila na, tas trompeta ang dala. Oh. Di ba? Tingnan niyo po yung yung strategy. Kung titingnan niyo po, Iyon? Parang, well, ang Diyos ba graduate ng PMA? Di ba ganun ba? Ay, yung iba pwede kang batuhin dun eh. Oh. Tapos buksan yung gate, dumukot ng ilang sundalo, pasok ulit, bugbugin sa loob. Ay, di wala na. Pero ang maganda dito, yung sinasabi ko hindi naman nangyari. Di ba wala naman nakaikot sila eh, at nakauwi. Kinabukasan, nakaikot ulit. Pero ang point natin dito mga kapatid, yung plano, very risky. Pakikipagsapalaran po yun eh. Hindi ho ganyan yung laban. Kasi, alam niyo po, mahirap po ito. Ano sabi po nung ni Thesaurus? Yung salita ng risky, hazardous, dangerous, unsafe. Alam niyo, parang kung tutusin, kundi nga lang talaga sa pagsunod sa Diyos, yung strategy talagang magpapahamak talaga sa Israel. Yung strategy ng Panginoon talagang napakadelikado. Ikutin mo yung pader na yun at yung mga kalaban nasa taas. Hindi kayo pwede tiradurin ka lang doon, hindi kayo pwede bukol-bukol kayo doon. No. So, the plan of God was unusual. Hindi ito yung pangkaraniwang strategy ng isang mga military. No? Dalihin niyo yung kaba ng tipan, ihipan niyo yung trompeta, tahimik lang kayo, walang mag-iingay. Hindi pwede sa school ito. Tahimik, hindi pwede sa school, tahimik eh. Walang lulusob, walang weapon, walang sandata. Ikot lang kayo. Sabihin, makikita po natin dito, talagang yung strategy, pagkakatiwala mo sa Panginoon. Lord, talagang, is that you? Ikaw ba talaga ito, Panginoon? Ang tanong ganito, no? Bakit ganun po, no? Tingnan niyo po, anong sabi po? Diba, Old Testament? Pagdating sa New Testament, anong sabi po ng Biblia? Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho. Matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Isipin niyo po, yun ang strategy, sabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin. Kaya minsan, may mga, talaga Lord, dadaanan ko ito? Bakit? Tapos, ganito nangyayari? Talaga? Kinakailangan ko ito daanan? Parang nonsense. Parang wala mang, Panginoon, parang wala namang Hindi. Ang gusto lang ng Panginoon sa Israel, pagtiwalaan niyo ako. Di kung military, sabi ko sa inyo yung mga gamit, dapat may ganun Israel eh. Gagawa sila. Hindi. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo pahihirapan. Akong bahala sa inyo. Ang gusto ko lang, ano sabi diyan? Dahil sa pananampalataya. Mga kapatid, very challenging. Pero pagtiwalaan natin ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi sa English, no? By faith, the walls of Jericho fell. Nagiba. Sa ika-7 araw, 7 beses at nagsigawan siya, bumagsak yung pader. Paano yun? Wala pa ako nakikitang gano'n, no? Unang-una dito makita po natin mga kapatid, yung wisdom. Di ba sabi ko, pwede silang batuhin, panain. Hindi ho nangyari, wala naman sa kwento yun eh. Bakit? Diyan mo makikita, kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, the will of God is your only protection. Amen po ba?
ang pagsunod sa Diyos, yun lang ang protection mo. Outside the will of God, wala kang protection. Biktima ka lang palagi. Kahit tingin mo parang, ang hina naman ng strategy ng Panginoon, ay pagpalagay na natin. Pagpalagay na natin. Pero sabi ng Panginoon, pag ginawa mo yan, bibigyan kita ng protection. No. Bakit ganun ang plano ng Panginoon? Para tanggalin yung pagyayabang ng tao. Isipin mo nga naman kung may mga gamit sila, di ka sasabihin, galing talaga ni Joshua, no? Galing namin, kami gumawa niyan eh. Dito, wala silang pwedeng ipagyabang. Dahil yung kanilang plano ay talagang kung tutusin, pagtatawanan talaga sila ng mga kalaban nila. Siguro nga, nasa taas, ay, ito mga sira, paikot-ikot dyan. Tatawanan sila. Mo. Hindi lang siya, bunguho yung alampader. Di ba? To remove human boasting, mga kapatid, no? Kasi, normally, siyempre, mga military methods po yan, no? Tapos, yung lakas nila, yung kanilang tagumpay, ibibigay lang sa kanilang sarili. God's unusual plan, yung kakaibang plano ng Diyos, ito po'y magpapatibay sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang wisdom. Amin po ba? Tandaan niyo, ulitin ko po, ang proteksyon mo lamang ay pag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Outside the will of God, wala po tayong proteksyon. Sa paningin ng tao, mapanganib ang plano ng Diyos sa Jericho. Habang umiikot ang Israel sa paligid ng lungsod, maaari silang bagsakan ng mga bato o paulanan ng mga palaso, ng mga pana, no? Ngunit ipinakita ng Diyos na ang tunay na kaligtasan ay hindi nakasalalay sa lakas ng tao, kundi sa kanyang kapangyarihan at proteksyon. Grabe mga kapatid, no? Ang pinakamalaking panganib sa Jericho ay hindi ang mga pader o mga palaso ng kaaway, kundi ang posibilidad na hindi magtiwala ang Israel sa plano ng Diyos. Diba? So, ngayon pong umaga, very challenging yung buhay. Pero alam mo, sabi naman ng Panginoon, anak, may plano ako. Sundin mo lang yung plano ko. Amen po ba? At pag tayo sumusunod po sa plano ng Diyos, parang tingin mo parang, Lord, nonsense, parang walang parang di ko maintindihan eh. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan eh. Alam niyo yung nangyari, ganina binasa namin bago sa grupo kanina, binasa ko yung buhay ni Job eh. Actually, yun din ang sabi ni Job eh. Lord, bakit mo pinatay anak ko? Nawala yung aking kayamanan. Nagkasakit pa ako. Alam mo sabi ni Job sa kanya? Sabi po ni Job, sabi ni Job sa Panginoon, though you slay me, sabi niya, kahit patay mo ako, I will trust in you. Sabi niya, kahit Lord, patayin niyo ako, patuloy ako magtitiwala sa inyo. Grabe. So ngayong umaga, kung may problema, hindi pa natin nararanasan ito eh. In-experience, wala tayong karanasan dito eh. No? Tapos parang, ba't Panginoon ganito? Bakit parang, kailangan ba talaga ganito ang sitwasyon ko? Ba't ganon? Alam mo sabi ng Panginoon, anak, sundin mo lang yung kalooban ko, gawin mo yan, bibigyan kita ng proteksyon at tutulungan kita dyan. Amen po ba? So, ngayong umaga, pray po tayo, lapit po tayo sa Panginoon. Kung tayo po ay nakakaharap ng yung mapanghamon na sitwasyon, very challenging. Challenging po talaga, Lord. Ang hirap. Parang hindi ko matanggap, Panginoon. Ang hirap po talaga, Panginoon. Bakit po ganito? Tapos, Panginoon, parang wala naman kayong ginagawa eh. Wala akong nakikitang nangyayari. Sabi niyo, magpatuloy lang ako, mag-serve ako. Ba't ganito, Panginoon? Parang iba, iniisip natin, parang walang, kahit common sense, parang, there is no sense. Parang yung plano ng Diyos doon sa Jericho, iikutin lang namin. May trumpeta, yun na yun. Tapos sa dulo, sisigaw kami. Babagsak yung pader. Parang, napaka-imposible. Totoo po mga kapatid, napaka-imposible. Ay di ganoon po mga kapatid, hindi nahirapan ng Israel. Dahil nagtiwala sila sa Panginoon. Kaya pala pinapayagan ng Diyos ito para hindi tayo magyabang sa Kanya. Magaling tayo eh. Magaling tayo magplano, magaling tayo solusyon. Sabi ng Pang-anak, wala yan. Huwag ka dyan magtitiwala. Pagtiwalaan mo ako. Hallelujah. Panginoon, salamat sa inyo pong salita. Pinipipray ko, Lord God, kung kami man ay humaharap ngayon sa mapanghamon na sitwasyon. Talagang Lord, talagang
masakit sa aming kalooban na sitwasyon, Panginoon. Very frustrating. Nakakadismaya, Panginoon, O God. Heartbreaking. Nakakadurog ng puso, Panginoon. Talagang, Panginoon, tulungan niyo po kami. Mahaharap lang namin ito, Lord, kung kami po ay gagabayan niyo at bibigyan niyo kami ng lakas. Kaya sasabihin na lang namin, Lord, we have a problem. May problema kami, Panginoon, tulungan niyo kami. Salamat, Lord, sa buhay ng Israel na parang napaka-imposible ng kwento pero grabe. Yung mga unbeliever, naniwala sila, Panginoon, na yung paano kayo kumilos sa kanila, Panginoon, at sila nanginginig sa takot, Panginoon. Lord, ganun din ang mangyari sa amin, Panginoon. Pagtiwalahan namin, Panginoon, ang naisin niyo po sa aming buhay. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. God bless po. Ha? Ayun po, magbigay kayo at kayo bibigyan. Bibigyan din, hustong takal, siksik, gigig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na gagamitin ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Katulad po nung sinasabi kanina sa word po ni Pastor na ang pagbibigay po, tulad po ng pag-ikot po sa Jericho, yun po ay isa pong utos po ng Panginoon na binigay po sa atin. Yun po, magbigay po tayo, yun po yung lagi pong sinasabi sa Biblia din po. And then sabi din po, kailangan po nating hakbangan po ito, kailangan po nating sundin. Yung pagpapala po, matatanggap din naman po natin, depende po, matatanggap po natin, yun po, matatanggap po natin dahil yun po depende po sa ating pagsunod po sa Panginoon. Sabi po, good measure. Yun po, nakadepende po sa ating antas ng pananampalataya sa Panginoon. Yun po, maaari na po tayo magbigay. Ayun po, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa hapon po, sa maga pong ito po, Panginoon. I pray po, Panginoon, yung apin po pagbibigay po, Panginoon. I-bless niyo po ito po, Panginoon. And yun po, magamit po ito po, Panginoon, sa ikagaganap ng inyong kaharian sa mundong ito po, Panginoon. Pagpalain niyo po rin ang mga taong nagbigay po, Panginoon. And yun po, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po tayo magbigay. All the time. Here we go. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were saved. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. So, nung nakaraang linggo po, naaalala pa po ba natin yung karaniwang tugon natin sa crisis? Based po dun sa napag-aralan natin last Sunday, ang nagiging response natin sa crisis ay takot at pag-aalala. At katulad po ng 10 espiya,
mas madalas nating nakikita kung gaano kalaki ang problema kaysa sa katapatan ng Panginoon. At ngayong araw naman po, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na kahit mahirap at tila hindi pamilyar ang mga pagsubok na ating kinahaharap, manatili tayong nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. At ang mga Jericho walls po ng ating buhay ay may kakayahang bumagsak sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod natin sa Panginoon. At isa sa mga paraan upang manatiling matatag sa gitna ng ating mga Jericho walls ay ang sama-sama nating pananalangin at pakikipag-fellowship. Kaya narito po ang ating mga gawain para sa linggong ito. Natatandaan pa po ba natin yung word na time? Hindi na. Ulitin ko na lang po. So, yung word na time po, letter T stands for Tuesday prayer meeting po dito sa TMIT Pass every 5:30 p.m. po. Yung I naman po, invite your loved ones to connect with us on Friday's online prayer meeting. 7 p.m. naman po yun via Messenger group app. At yung M naman po, every last Friday of the month po, nagkakaroon tayo ng Night of Prayer and Worship. Dito rin po sa TMIT Pass, every 7 p.m. to 9 p.m. naman po yun. And letter E po, experience closeness with God like never before. So ano nga po ulit yung word? Time. Okay, as we continue po, standing firm in faith, let us also be strengthened through our church gatherings. Let us remember po yung word na time. So may mga bisita po ba tayo ngayong araw? So kung wala po, welcome po muli sa bawat isa dito po sa ating Sunday worship service. At may birthday celebrant po ba tayo? Ayun, para po sa ating birthday celebrant kayong June 23, happy birthday kay John Cedric Mercado. And there are shadows all around. Ganon din naman po sa June 25, magdiriwang po ng kanyang kaarawan si Jocel Pasinay. Happy birthday po! Safe and sound. At muli po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Or forsake you. And His word is true, God. Okay, sige po. Tayo po tumayin lahat. Kantahin nga natin yun, yung God is good. Ano bang kakantahin nyo? Ha? Anong joyful nyo? Yung napakaligayo na lang daw. Sige, yun. Kantahin mo natin bago tayo mag-closing prayer. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasika. Ang nagkakaisa at sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala pang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga buhay ko mga Jesus, laging may salat sa napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasik. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala pang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ko mga Jesus, laging may salat sa pina. Ganyan nga buhay, ganyan nga buhay ko mga Jesus, laging may galang. Ganyan nga buhay, ganyan nga buhay ko mga Jesus, laging may galang sa pina. Tayo pa mag-pray, Lord, nagpapasalamat po kami kung ano man yung pinagdadaanan namin, Panginoon. Minsan di namin maintindihan. Maging solusyon, di rin namin, Panginoon, matanggap. Pero ito, Lord, lahat ng bagay, pinapakita nyo
na ipagkatiwala namin, Panginoon, sa inyong mga kamay. At ang proteksyon lang namin, Panginoon, sa buhay na to ay kung kami, Panginoon, ginagawa namin ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon, igawan po ninyo ang healing doon sa mga kapatiran, sa mga taong may sakit, Panginoon Diyos o God. We lift up to you, Lord, si Ate Dang, si Kuya Greg, Panginoon, si Benji, Panginoon. We pray for your healing upon them, O God, Lord. Kung meron man dito may karamdaman, we ask for your healing as well, O God. Maging, Panginoon, provision doon sa mga may pangangailangan, Panginoon. Doon, Panginoon, sa mga estudyante namin, Lord, give them wisdom, yung kanila pong pang-araw-araw na pangangailangan din, Lord. Sa mga pamilya, Panginoon, mga naghahanap ng trabaho, dalangin namin, Panginoon, talagang patuloy na ito po ay gamitin nila, Lord, pag nagka-work sila para maglingkod sa inyo, Panginoon. Lord, tinataas niyo po namin ang aming mahal na bansa. Patuloy, Panginoon, kumilos kayo. Kahabagan niyo po ang Pilipinas at ang mga Pilipino, Lord, manumbalik sa inyo, God. We also pray, Lord God, for the peace in Israel. Yung kapayapaan, Panginoon, sa Middle East, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon Diyos, O God. At Lord, higit sa lahat, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palapan po natin, Panginoon. Upo muna po tayo. Ayan, tayo po ay magsitayo at patuloy po natin awitin yung napakaligaya at kamayan po natin ang bawat isa. Ayan, kamayan po natin ang bawat isa. Sa ating pagmasid, kung nagkakasya at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa gina. Laging may galak sa tina. Ganyan ang buhay kung na kay Jesus. Laging may galak sa tina. Good morning po muli sa ating lahat. So ngayong araw po ay magkakaroon din po tayo ng short program po para sa ating mga katatayan po. We would like to acknowledge, celebrate, and give honor po sa ating mga tatay. Sabi nga nila, everyone can be a dad, but it takes a real man to be a father. Ano pong ibig sabihin nito? Nung sinabi ko pong quote, so kung tatanungin niyo po ako, hindi ko rin alam. Kidding aside lang po. So being a father means embracing responsibility, love, sacrifice, and leadership sa isang pamilya. Kayo po ang hero ng bawat tahanan. Kaya't isang maligayang Happy Father's Day po sa bawat tatay na naririto po ngayon. Sabay-sabay naman po nating batiin ang mga tatay. Ang galing. Just like Just like God instructed Aaron po to bless his people, today we also speak this same blessing over our fathers po. Ayon po sa Numbers 6 verse 24 to 26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. So, ngayon pong araw ay inaanyayahan po ang bawat tatay na pumunta po dito sa unahan. Magkakaroon po tayo ng mini game. Opo, simpleng game lang naman po ito. Hello.
hello. Yan. Apa. Sa unahan. Sige po, punta po lahat ng mga tatay dito sa unahan at may konti po tayong games. There is nothing